Nyo, di ba? Ang tagal natin pinagsasalita ito. Ang tagal natin sinasabi, oy, ang daming kumakalat. Ultimo yung pinsan mo, nilalaglag ka na galing sa'yo ang papirma, hindi ka nagsasalita. Oh, ngayon biglang nagsalita, suportado ko yan. Biglang urong. Yung House Speaker ninyo, biglang umurong. Pambira, ano? Ito ay sa aking opinion lang naman, ito ay nangangahulugan. Ang boses ng taong bayan, walang kwenta para sa kanya. Sinisigaw po yan ng taong bayan, nagrereklamo tungkol dyan sa pirma na yan. Hindi siya nagsasalita. Pagsalita ni Subiri na backup siya ni Marcos, ayan, nagsalita. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig niya sabihin dyan, wala akong pakialam sa inyo mga Pilipino, basta ako. Kung ano ang makukuha kong suporta kay Marcos, doon ako. Aba, mabigat yan. Oh. Ang pinapakinggan lang nito, politiko, si Subiri. Partikular niyang binanggitang inihain ng Senado na resolution of both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Naks! Kayo naman, papakinggan nila ang publiko. Okay. Tanungin ko kayo, sige, pakilagay ninyo dyan. Pati sa manunood ng replay, pakilagay nyo dyan. Naniniwala kayo kay Tamba na papakinggan niya ang publiko? Kung sabihin ng publiko, ang lakas na nga ng sigaw ng publiko, ayaw kanilang speaker eh. Hindi ka pa bumaba dyan. Sige nga, naniniwala ka kay Tamba? Oo, kung naniniwala. Kung hindi, hindi. Pakilagay nyo lang po dyan sa comment section. Pati na rin yung hahabol at manunood ng replay. Nako, basta ako hindi ako naniniwala. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Tamba, good luck. I don't believe in budel-budel. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Ikaw naman umiipal pa itong Makabayan na to, pistine. Wag na nga. Ako kahit kumukontra to, pasensya na po Ito kumukontra ngayon di umano sa gobyerno daw. Lahat naman kinontra niyan eh. Wala akong tiwala dyan, bahala ka dyan. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan. Dami mong naririnig na report, dami mong pasabog, wala ka nga napapatunayan, wala ka nga ebidensya. No, laglag nga yung kaso mo kay PRR din, dami mong naririnig. Napakagaling mong babae ka. Tita, pasensya na po. Hindi ko tita. Epal din kasi ito. Sa DSW. Ewan ko ba ba't ang lakas nito palabas sa TV? Ano bang meron mainstream media pa na yung labas? Napakalakas ata nito sa Congress. Di, no? Pag payout, ibig sabihin, bibigyan ng pera na. Kabilang sa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Laki ng dinagdag, no? Sa pinaghahandaan na eh. Yun yung sinasabi natin na paano naging People's Initiative, naghahanda kayo? Ang sagot nga ng mga senador ngayon parang naka-ready na eh. Aba, ano to? Selling the drama? Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa Chacha. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang nasasayang yung pondo no napupunta sa kanila, no? Dahil lagay na natin sa mga sa mga rebelde. Hindi. Ayoko ng mga rebelde. Ano lang po yun, dapat ilagay natin doon sa susupili ng mga rebelde, di ba? Susupili yung mga CPP, NPA, di ba? Franz Castro. Doon natin ilagay ang pera. Para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ang sinasabing pangangalap ng lagda na namonitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pero si Akop, distrito ni Akop, merong pirmahan. Pakinggan natin paano didepensahan ni Akop yung kanyang sarili. Pero wala umanong direktiba ng liderato ng Kamara at I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. Naniniwala kayo doon. Meron di umano pirmahan sa lugar mismo ni Akop, pero sisiguraduhin daw niya sa taong bayan, walang bayaran. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo. Naniniwala ba kayo? Pero eto yan, may bayaran o walang bayaran,
Hindi yan people's initiative. Political initiative yan eh. Bakit kanyo? May nagpapapirma na ang gumagalaw ay nasa gobyerno. Hindi naman yung nag-usap yung yung simpleng mamamayan. Gaya mo, gaya ko. Kailangan palitan natin. Magpirma tayo. Pagalawin natin to para maudyok sila. Yun ang people's initiative. Kaya nga people's initiative galing sa tao eh. Isang galing ba yung pirmahan na yan? Oh, galing yan sa inyo eh. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Kaya may bayaran, kaya walang bayaran, huwag nyo kaming ututin. Hindi galing sa taong bayan yan. You can go there in my district. Pero yun nga, questionable pa nga eh. Do you still believe him? Nawala? Nasa sa inyo yan. Basta ako, kung naniniwala kayo, iboto nyo pa rin. Sa mga taga-Antipolo, dapat tinatandaan nyo politiko nyo. Sa mga taga-Antipolo, nasa distrito niya, kung naniniwala pa rin kayo sa kanya, iboto nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nitong congressman na to, sa 2025, doon kayo bumawi. Nasa inyo yung desisyon. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of our voting population. Paano yun ang nabibigyan? Hindi kaya. Ako'y nagtatanong lang naman. Oh, wala, tuloy. Ibig sabihin, lumalawig pa rin yung kanilang pagpapapirma. It's gaining grounds, especially sa mga D and E. What do you expect? Marami nga sa atin, wag po kayo ma-offend sa akin na marami sa atin na budel, dyan sa class na yan, D and E. Hindi man lahat, marami. Tuloy pa rin ang pirma. Talagang sa tingin ko, sa aking opinion, napakatuso talaga nitong Kamara. Talagang i-etsepwera nila dito ang Senado. Ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo yung may mandato galing sa buong Pilipinas na boto, gustong tanggalin at gustong manduhan itong mga congressman na ang bumoto lang naman sa kanila ay yung kanilang distrito. Ganun po kataas. Ganun po ka-control freak. They want control. Ang tindi talaga nito. But anyway, it shows na gumugulong po ito. Nakakatakot na po kasi tapos ngayon sumasang-ayon ng Senado. Hindi natin alam kung anong kakahinatnan nito. But then again, ang kaya lang natin gawin, tayo magsisigaw. Malupit